Alerto na ngayon ang mga ahensya ng gobyerno para sa simula ng Holy Week Exodus. At ngayong nagsimula ng dumami ang mga pasahero, paalala ng mga otoridad hanggat maaari, bawasan daw ang mga bitbit na bagahe nang hindi maabala. May report si Tina Panganiban Perez. Sa susunod na linggo pa ang Semana Santa. Pero ngayon pa lang, marami na ang nagmamadaling umalis ng Metro Manila para umuwi ng probinsya. Si Vanessa, na dati nagpapareserba pa ng ticket, nagbakasakali sa Araneta Center Bus Station kahit walang reservation ngayon. Maagang biyahe papuntang Iloilo ang hinahabol niya, pero naubusan daw siya ng ticket. Maswerte pa rin siya kasi makakasakay siya sa ibang biyahe. Mas maganda magpapareserve ka kasi para hindi delay yung time mo. Lalo na pandami ka ng mga bagahe. May mga nagpabook kahit noon pa lang Pebrero, gaya ng maraming pasahero ng Isarog Lines pa Bicol. Starting po ng April 2 to 5, almost fully book na po. Pero dun po sa mga mga chance passenger, pwede naman po. Kasi pag may available na bus, pwede po on the spot booking. Pero mahirap po yun, ano? Mahirap po. Kahit marami na ang mga bumabiyahe ngayon, sabi ng Araneta Center Bus Station Management, kakaunti pa raw ito kumpara sa inaasahan nilang dagsa ng hanggang 10,000 pasahero kada araw sa susunod na linggo. Pero kung ngayon, hindi na magkanda-ugaga ang mga pasahero, paano pa kaya sa susunod na linggo? Sa bus na ito, sa mga upuan na dumaraan ang mga pasahero dahil ang aisle, barado na ng mga patong-patong na kahon at bag. May mga nagbibitbit pa ng mga alagang hayop at mga panabong na manok. Nakagawian na natin mga Pilipino na magdala ng maraming gamit tuwing umuuwi ng probinsya. Pero ang payo ng mga otoridad at ng mga kumpanya ng bus, limitahan lang ang inyong bagahe. Dahil maliban sa siguradong mapapagastos kayo dahil sisingilin kayo kapag sobrang dami ng inyong dala, maring dagdag problema pa ito kapag nagkaroon ng aberya sa biyahe. Huwag ka magdala ng maraming karga. Dahil kung nag-landslide, close traffic ngayon. Kung nag-close traffic, maglakad ka. Kung aparador na yung dala mo, paano mo madala ngayon yan? Sa ngayon, naka-blue alert status ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC bilang paghahanda sa Oplan Alalay Semana Santa 2012. 24 oras ang operasyon pero hindi lahat ng tauhan ng NDRRMC ay nakabantay. Pero pagpatak ng alas 8 ng umaga ng Lunes Santo, iaakit na ito sa red alert status at lahat ay nakaalerto na. Lalo pa tinaasahang tataas ng 30% ang bilang ng mga pasahero sa mga land, sea at air transportation. At dahil ang forecast ng Pag-asa ay maulang summer, kasama sa mga pinaghahandaan ng NDRRMC ay mga pag-ulan at landslide. Ang PNP naman, naka-heightened alert ngayon pa lang. Pero sa April 1, naka-full alert status na ang pulisya. Kapag Semana Santa, karaniwan daw bumababa ang crime rate sa kabuuan. Pero dumarami naman ang mga insidente ng pagnanakaw at mga kaso ng physical injury sa mga tourist destination. Wala po tayong tatanggap na ulat mula po sa ating intelligence community patungkol po sa mga threat. Bagamat napapansin natin, siyempre pag biyahe po, may mga ilang mga kawatan na nagsasamantala dito at sumasabay po sila sa pagdami ng tao sa mga estasyon, sa mga bus na rin at of course sa mga matataong lugar. Ang DOH naman, naka-white alert para sa Holy Week. Ibig sabihin, on-call ang mga magbibigay ng emergency service at handa ang mga gamot at kailangang supply. Ever ready lahat yan. At anytime nakakatawag at may kailangang gawin, magpupuntahan lahat yan. At para ligtas sa biyahe, payo ng mga otoridad, siguruhing nakakandado ang inyong bahay. Walang nakaplug na appliances na pwedeng pagmulan ng sunog. Ingatan ang mga kasamang bata at matatanda. Huwag nang magdala ng maraming alahas at pera. At siguruhing nasa maayos na kondisyon ang inyong sasakyan. Isipin ang blow baguettes o brakes, lights, oil, water, battery, air, gasoline, engine, tires, and self. Sakaling magkaaberya, pwedeng tumawag sa mga hotline ng NDRRMC o sa PNP. Tina Panganiban Perez, GMA News.